Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At tayo po magsama-sama dito po sa Tambayan Makabayan at magkomentuhan po tayo. Mag-umpisa na po tayo. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong lights, camera, action. Nag-umpisa na po si Madriaga at umiiyak pa po mga kababayan at sinasabi pa ang confidential fund daw po ay hindi raw po ginastos ng 11 days. 24 hours lang daw po. Kung paniniwalaan po natin siya. Dapat po bang paniwalaan si Madriaga na nakakulong sa kulungan, may kaso na kidnapping for ransom? Ito po ang kanilang testigo. Mga kababayan, lights, camera, action. Pakinggan na po natin at panoorin at komentuhan po natin mga kababayan. Sa PRD. Sarah, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Number 73. After completing the last delivery, we left the Ombudsman compound aboard my blue Toyota FJ Cruiser. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Sarah attempt to visit me at Annex 2 BJMP Camp Bagong Diwa. You can drink some water, Mr. Yes. Madriaga. Yes. Drink some water. Ayan, lumuluha po, iyak na iyak, mga kabayan, naluluha sa kasinungalingan yata. Dahil unang-una, parang script po ng mga Marines. Yung Marines po, mga tambay, may makasama po sa delivery pag nag-transfer ng pera. Hindi po ba? Ito, solo flight. At ang mabigat, binisita raw po siya ni BP Sara doon sa kulungan. Hindi po ba pinatunayan yan mismo ni John Vic na ang binisita ni BP Sara ay si Arnie Tebes, si Ernie Tebes po yata yun, yung dating congressman na nakakulong. Hindi po ba yun ang binisita ni Vice President at hindi siya? Paano ka hindi maiiyak kung puro kasinungalingan ang lalabas sa iyong bibig? Mapapaiyak ka talaga. Dahil una-una, binisita raw siya ng Vice President. Sino ka para bisitahin? Si Tebes. At yan po ay laman ng balita noong mga nakaraang taon. At pinatunayan po yan ng DILG Secretary na si John Vic. Hindi po ba mga kababayan, ipagpatuloy po natin ang kasinungalingan ni Madriaga, mga kababayan. Thank you po, sir. Issue. May I proceed, Madam Chair po? Feel free to start whenever you want. Number 74. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Sarah's attempt to visit me at Annex 2 BJMP Camp Bagong Diwa. Number 75. Sometime in October 2025, after I got arrested for alleged kidnapping, I was called by Jail Warden Jose Marie Sabiniano in his office. As I made my way to the office of Jail Warden Sabiniano, I was surprised to see Sarah through the metal railings of the passageway
She smiled and waved at me. Number 76. When I entered the office of the jail warden, Sabiniano, he asked me if I know Attorney Joyce. I replied, Joyce dapat, and jail warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sarah, and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. 77. Frankly, I felt bad and disappointed given that Attorney Harry Roque filed the case against me in retaliation after I tried to expose his land grabbing activities in Maribeles, Bataan. Jenny, we need you to Grabe, no? stay strapped. Grabe po mga tambay, talagang scripted na po ang kanyang pinagagawa. Together with his Philippine offshore gaming operator partners. Oh man. As I previously mentioned, I was merely trying to assist the farmers of the said area who were supposed to be awarded of their certificate of land ownership award by the Department of Agrarian Reform but fell victim to Attorney Harry Roque's activities. Okay. Attorney Roque and his Pogo partners wanted to convert the said place into a Pogo hub after he facilitated the transfer of at least 60 land titles to First Bataan Maribeles Holding Corporations. In fact, Danny Corral, President and Chief Executive Officers of First Bataan Maribeles Holding Corporations, is also an incorporator of Lucky South 1999 Outsourcing Incorporated and Lucky South 1999 Corporation, which were involved in Pogo operations in Pampanga. Number 80, more importantly, I felt betrayed that despite all my efforts to support Sarah, to the extent of even committing high-risk acts for her and her family, she did not lift a finger to stop Harry Roque, Okay. who is her known ally and supporter, from filing the unfounded kidnapping case against me. In witness hereof, I here and to set my hand this April 26, April 11, 2026 in Taguig City. Appointed, signed, Ramil Madriaga. That will be all your, Madam Chair. Thank you, Mr. Madriaga. Are you okay? Yes, Madam Chair, I'm okay. You think you are in the best position now to give your testimony? Yes? Yes, Madam Chair. You want a house doctor to check on you first before we continue? No, You're lang po. okay? I'm okay, Madam. Alaga. Okay. Thank you. Are you ready for clarificatory questions on your affidavit? Yes, Madam Chair. All right. Thank you. Now we recognize again the Honorable Terry Ridon. Madam Chair, The Honorable Abante, is that a point of order? no, it's just, With the indulgence of Congressman Yes. Ridon, you may Please. proceed. may I just be allowed to also ask after Congressman Riton some questions? As After I Congressman mentioned Riton. that in my manifestation. Thank you, Yes. Mr. Chair. Let's hear first the clarificatory questions from Congressman Ridon. Bago ho natin napasukin yung mga tanong, balikan lang ho natin supplemental affidavit to just confirm the contents of the affidavit. So you confirm po all of the contents that you had read in this supplemental affidavit. Yes, Your Honor. Yes po, Madam Chair. You also confirm that this is your signature in that affidavit above Ramil L. Madriaga Afayant. Opo, Madam Chair. You also confirm that it was subscribed and sworn to on the 11th of April 2026 in Taguig City. Opo, Madam Chair. We are also reading for the record that the document was notarized by Jose Lorenzo Angeles III, Notary Public of Taguig City, Philippines, roll number 95960. We will proceed, Madam Chair, to the questions. Marami po kayong binanggit sa dalawang affidavits na binanggit po ninyo, yung affidavit and yung pong supplemental affidavit. So, very important po na mag-focus lang po tayo doon sa talagang may relevancy dito po sa mga grounds for impeachment, impeachable offenses laban po sa atin pong
pangalawang pangulo, no? So binabanggit po ninyo, Ginoong Madriaga, na meron pong mga pinagawa sa inyong mga bagay. So, kasama po dito yung pagkuha at pag-deliver ng mga items, particularly confidential funds, to 3 very specific locations. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Nabanggit niyo po ito, no? So, meron sa Laguna, tama po ba? Opo, tama po, Madam Chair. Meron po sa Nomu Bashu. Opo, Madam Chair. At saan po yung panghuling lugar? Sa Agham po, Office of the Ombudsman. Office of the Ombudsman. Siguro, we have to state for the record clearly, sino po yung nag-utos sa inyo na kunin ang pera na ito at i-deliver po ang mga pera na ito sa 3 mga lokasyon po na ito? Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyo pong sagot. Very important po na maglinaw ho tayo doon sa mga binabanggit po ng ating pong pangalawang Pangulo patungkol sa inyo. Kasi very specific yung pong kanyang binabanggit sa kanya pong complaint affidavit laban sa inyo in the perjury case na hindi niya po kayo kilala, wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Una, na hindi niya kayo kilala. Pangalawa, na wala po kayong professional or personal relationship. Una po, Madam Chair, marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Honorable Ridon, if I may interrupt. Yes, Madam Chair. Kanina po, Mr. Madriaga, you made mention of a lot of pictures attached to your supplemental affidavit. Meron ho ba itong kaugnayan doon sa pinupunto nyo na kayo'y personal na kilala ng Vice Presidente? Opo, Madam Chair. Perhaps, Honorable Ridon, we can flash these pictures Yes. attached to the affidavit of Mr. Madriaga. Yes, Madam Chair. Can we direct the Secretariat please to project the supposed annexes? The committee secretariat is directed to flash the pictures attached to the affidavit of Mr. Ramil Madriaga. So that we can provide context to Mr. Madriaga's statement disputing the position of the Vice President that she does not know Ramil Madriaga and that she does not have a professional or personal relationship with Mr. Madriaga. What is being flashed, Madam Chair, is Annex B of the supplemental affidavit. If you are sleeping in a position Grabe yun mga tambay, no? Campaign. Nangyayari po sa Vice President yun eh. Ano po ito, Hindi Ginoong po ba? Madriaga? Ito po ay parang video conference, no? Baka magandang magbigay po kayo ng paglilinaw dito sa litrato po na ito. Yung buong election campaign po, madalas po kami nag-video conference, nag-update kami. At sa ganitong pagkakataon po, may ilang abogado po rito na mga lawyers ng isip. Ako, si Attorney Ryan Kilala, at si BP Sara lang po ang nagsasalita. Yung mga members po ng ibang region, hindi naman po sila nagsasalita. Nakikinig lang sila, nanonood lang sila, pero kami lang po, 4 o 5 lang ang nag-uusap tungkol dun sa activity sa campaign. Well, marami pong, Mr. Madriaga, marami pong mga tao, no? Can we zoom into the names of those in the annexes? Just so we can see. We ask the resource person to approach our big screen here so he can
point to the personalities in the picture and state the names of these people in the picture for the guidance of the justice members. Please approach the big screen. Kindly provide a microphone to Ramil Madriaga, COMSEC. Hello. Yan Ito po, po si, nakalimutan ko na po yung pangalan, pero taga rito lang po siya sa Cubao. Mayari ng isang security agency, yung commander. Pambihirang Pero buhay. nakalimutan ko na po yung pangalan niya. Isa po siya sa officers ng Quezon City ISIP. Ito po. Ay, nako, patawarin. Ayan po mga tamay, nako, patawarin ka. Patawarin ka, Ramil Madriaga. Wala lang po iniwan to kila Mato-Bato. Hindi po ba mga tambay? Wala lang po iniwan ito sa mga testigo noong nakaraan nila Trillanes at De Lima. Lights, camera, action. Patawarin ka sa iyong ginagawa, Ramil Madriaga. Ikakabit mo sa Vice President yung mga litrato ng kampanyahan sa dami na nakakausap ng Vice President at yung sinasabi ng Vice President at ng mga abogado niya, ang kakilala lang halos dyan ng Vice President ay yung sinasabing si Attorney kakilala, I think, yung isang abogado. At halos lahat po sa dami ng tumulong sa Vice President nung kampanyahan ng 2022 ay hindi niya na po halos lahat siyang kilala dahil sa dami ng suporta ng nakuha ng Vice President. Napaka-popular po ng Vice President at ng kanyang ama ng 6 na taon. At hindi po nila kailangan ang isang Madriaga sa lahat ng ibinibintang na anomalya. Hindi naman po bobo at tanga ang mga Duterte para kumuha ng ganitong klaseng tao na gagawa lahat na solo flight. Halos siya lang ang gumawa lahat ng ibinibintang niya. Pati ang sinasabing 125 million sa loob lang daw po ng 24 hours. Ganyan po katindi itong script na ito. Mga kababayan, magbabasa ka lang ng magbabasa ng iyong script, ay kailangan ba ito na paniwalaan na? At gusto yata ng Kongreso at ni Madriaga na paniwalaan na ng taong bayan ang lights, camera, action at dadaanin po ang taong bayan sa paiyak-iyak. Paiyak-iyak na akala mo totoo dahil may iyak, may drama, mga kababayan. At doon na po nila dadalin. Lahat na po ibinintang na po nila. Pati si Roque kasama na po sa binibintang, nahandyan ang pogo, ang droga, halos lahat na po. Pati ang asawa ng Vice President kasama na rin sa lahat ng ibinibintang na ginagawa daw pong kasamaan sa bansa. Halos lahat na. Pogo, droga, korupsyon, ibang klase ka, Madriaga. Buhay ka pa, baka sinusunog ka na, di umano sa kasinungalingan mo. Gamit na gamit ka ng mga politiko na saganang-sagana sa maleta. Hindi kaya? Dahil wala nang mawawala sa pagkatao mo. Nakita naman po natin anong klaseng pagkatao meron si Madriaga. Para po siraan niya na siraan ng mga Duterte. May mawawala pa ba sa pagkatao niya? May mawawala pa ba sa dignidad niya sa taong ito? Mga kababayan, ano pong dignidad itong tao na ito? Sige nga. Sa dami ng nalalaman mo, sa dami ng pinapuputok mo, solo flight ka lang. Nasaan? Nasaan ang katulad ng ex-marine? Maraming nagpapatotoo. Maraming mga dokumento na nagtutugma. At hindi mo makukuha lang sa larawan ang ipalalabas mong larawan
ay kampanyahan pa. Sa dami na nakahalubilo ng Vice President, hindi po ba lalong-lalo sa Zoom, nagsusuming, hindi po ba may mga zooming pa nga ang Vice President sa buong mundo kasama ang mga OFW nung panahon ng halalan. Hindi po ba? Hindi lang ikaw. Ibang klase po. Talagang gamit na gamit po ang Vice President para po mailihis ang issue ng korupsyon ng Kongreso, ng mga congressman at mga senador, at ng Pangulo, at ng Speaker, lalong-lalo rin yung anak, para po mailihis lahat ng issue ng korupsyon, flood control scandal at marami pang korupsyon, para po mawala na ang issue at tigilan na sila. Vice President lang ang kailangang pabagsakin. Lalong-lalo ngayon, ang Pilipino ay desperadong na sa nangyayari sa ating bansa. Sa ginagawa nilang pahirap, pasan-pasan natin ang mabigat na problema, samantalang sila, pasan-pasan nila gumugulong na maleta. Yan po ang ibinigay po sa atin ng mag-aapat na taon na nakawalang hiyaan ng mga politiko, gahaman, ganid, swapang na ayaw nang mawala sa kanila ang pera na pakinabang taon-taon. Hindi kaya, mga kababayan, yan po ang fishing expedition na ginagawa po nila sa Kongreso. Di umano. Pahabain po nila yan para po yung telenovela. Telenovela po yan. Hindi po ba? Parang K-drama lang yan. Kailangan humaba ng humaba para siraan ng Vice President at mawala ang issue ng korupsyon ng flood control scandal at marami pang bulok na sistema sa ating bansa. Matabunan ang kabulukan nila. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, talagang nag-iiyak pa at talagang ipinagmamalaki pa na overnight lang daw po, within 24 hours. Unbelievable. Magbabasa lang na magbabasa, okay na. Okay na. At dapat na ma-impeach ang Vice President. Magagaling itong mahindot na ito. Samantalang halos lahat sila ron ay sangkot po sa issue ng korupsyon. Ibang klase. At hindi po basta-basta korupsyon. Daang bilyon. Trilyon po ang nawawala sa pera ng bayan. Daan-daang bilyon at bilyon-bilyon po ang pondo nila. Mga kababayan. Kaya nga po tayo umaasa na makabalik ang mga Duterte para ang mga hayop na yan, di umano, ay makita naman po natin sa kulungan at isuka po nila ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga kababayan, at marami pa po yan. Hindi lang naman po yan ang gagawin nila na paninira. Sunod-sunod po yan, mga kababayan, dahil nga po ang pondo ng bayan, ang tax at buwis ng bayan ay gamit na gamit sa politika. Hindi po ba? Thank you po, mga kababayan. At ingat-ingat po kayo. At napakarami pa po niyan. At tis-tis lang po tayo, mga kababayan. Sa muli po. Bye-bye.